It's dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Yahoo! Mga I love you ko, ayan. Alam mo yung bakit agad eh. So yeah, welcome sa ating new episode dito sa Nyagok Time. So ngayon na lang ulit ako nakapag-upload. Pero this episode is episode 69 na tayo. Eh dahil 69 tayo, edi... Mapa po yan. Hindi. 34, 35, na. Di parang ko si Pocahontas dito, no? Na parang ano siya ng ano yun? Beauty and the Beast. Ano ba sa inyo Pocahontas? Hindi ko alam eh. Reflection? Di ba yan? Disney? Anyway, ang dami nating ads para mag-start na tayo sa ating new episode dito sa Nyagok Time, episode 69. So, yeah, ang ating first history category is, puro libido tayo ha, pero may BLGL, strata ang ating mga history ngayon. So, alam niyo na gagawin nyo. Hindi nyo call no! So, ang titulo nito is, ang category natin is a BL, is a lush, libido, is lush kulabo, at ang kanyang titulo dito is Dildoga ka na, naging stone hingi pa. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, hello Mima Sophie / sayo ng Sophie and ko na hindi naman mabenta sa madla. DJ wad na ubod ng sarap, lalo na pag tinaas ang kilikili niyang hindi mabuhok. Ang sarap, parang tao. Tama, maburap talaga si DJ Mate. So let's... Nag-agree. Hindi tulad ng mga editors na ubod ang haba ng mga nilbol. Gusto niyo bang maging si Rapunzel? Aba, syempre sa mga editors na ang kakapal ng mukhang makapaghatol ng once, sa intro pa lang naman na nababasa ang kakapal na ng mga pesang nyo. Buti nga gumagawa ng mga story para lang ano ba? Gumagawa ng story para lang may mapanood at makinggan kayo. Nietzsche, ayun, long intro. So, bilis ako, ang haba nga ate. So, let's move on. Ito na nga. So, ayun na nga, may isa kong OMS. Hindi kasarapan, pero pwede na, okay na to. Year back 2025, habang nag-scroll ako sa Orange app, na-curious ako sa tindang dildoraka ng mga sellers. Tingnan ko nga mga dildoraka dito. Pagka-search ko, bumungad sa akin ang mala 7 inches na Nitty Pirate. Ang sarap, parang tao talaga yung filma. Agad-agad ako napa-check out dahil na rin sa curiosity ko. Fast forward, British accent, dito na ngayong araw ng pagdating ng dildoraka ko. Sir, parcel sir. Oops. Andiyan na pala yung Ba't naging radio? So, let's move on. Ito na. Makul ba ako malala kasi may pasok ng mga araw na yun eh. Kaya, ibig sabihin, si Muji ang mag-receive ng order ko. Patay. Kamot sa butas ng Nitty Pirate. Kamot sa butas ng Nitty Pirate. So, let's move on. Ito na nga. Ma, baka mamaya, biglang sabihin sa akin ni Muji, adjust tayo the ketay. Baka sabihin sa akin ni Muji, uy, tara, share tayo, masaya to. O, bakit kasi joke si Muji? Pwede naman salit-salita. Wala namang kaso yun, no? So, let's move on. Emi lang, Ma. Ayun na nga, pag-uwi ko, hindi naman binuksan ni Muji ang parcel ko. To release the nervous system. Agad-agad ako pumasok sa kwarto para tingnan ng Nilduma at ang laki niya. Nagamit ko naman siya ng matagal at ito na ang first, the West, out there, the J-Made. May isang gabi. Habang naglalagay si Muji ng mga damit sa Durabox ko, nakita niya ang bag na pinaglalagyan ko ng dildoraka. Napasabi siya ng, ano itong nasa Durabox mo? Sabay hagis sa akin, na para bang hindi siya magugulat pag nakita niya ang Nitty Pirate ni Papa at isang malaimbutido sa laki ng Nitty Pirate. Oo ma, nag-purchase ulit ako ng isa pa pero Filipino size lang. Pero mas maburap talaga.
Meron ba? Hindi ko alam. Meron pa ng mga okay. For sure may mga sizes siguro yun. So let's move on. Grabe talaga ang kulaba ko nun kaya dali-dali akong kinuha ang bag at tinago ito sa labas ng bahay namin. Nilagay ko siya sa may lumang sofa namin sa ilalim noon dahil akala ko ay dun na siya forever. Siyempre kukunin ko ulit later, sayang naman kung mabulok lang yun doon, diba? Pagbalik ko sa loob ng bahay, tanong na tanong si Muji, ano ba yun? Ano bang laman ng bag na yun? Ako naman, todo palusot, kesyo ganito, kesyo ganyan. At ito na nga ang final tawis ater. Isang araw pag-uwi ko ng Baler galing school, wala na yung sofa sa likod ng bahay namin. Napaiyak ako ng todo at nagwala dahil nawala ang paborito kong laruan na si Neil Doraka. Kada gagamit ko pa naman yan noon ay talagang napapang-moan and back ako sa Burapika. Pero nasad talaga ako at may halong kulba pa rin dahil ang sofa na yon ay nasa barangay hall dinala. Bakit dinala, Ter? Paano naman sa barangay hall? Baka din nag-work yung yung parents niya. Sa lesbook. Tinan natin. Dahil lang kinokolekta ang mga basura rin. Baka mamaya pag nakita nila ang dalawa kong Neil Doraka, itry nila inyosok sa wewit nila at saka ibalik sa amin. Kung niyaya nila ako, edi sana sabay-sabay kaming nag-Newper base doon. Yun naman, thank you so much sa pag-reading my story. Sana mabuhay ka pa ng matagal dahil you're giving happiness to us editors. At sa mga, para na rin sa mga makasabay kitang mag-call at mag-play. Oso! Uy, can you text me? Can you text me? So, ano ba yung sakit na? Lahat na lang talaga eh. Ang sakit. Nalalagpas na siya. Kasi diba nagmumove ang tit every night? Lumalagpas na naman, meron na naman lumagpas. So, isa pa naman akong Disney. No? Kaya, let's move on na. Ito na. Sabi niya pa dito, ito na nga, at para na rin makasabay kita mag-Yokalstra at mag-play ng Neil Doraka in the future. Lang mawala akong proper purchase dahil di ko pa hanap ang password ko sa Nyorid Shop. Sabihin niyo once ha? Sasampakan ko kayo ng Neil Doraka tigi-isa. Alam ko medyo napahaba pero wala na akong magagawa. Diyan na lang naman ipasamaris ko yung kanya at ngipiti, di lalong nahatulan ng once to. Please reply man na reading na sa notify mo ito mabasa dahil mas active ako ron. Bakit? Kasi hating gabi nagla-live, may pasok kami. Na yung time eh. So let's move on. Ang kapal ng mukha mo. Bilang mabay. Thank you, Mima Sophie. I love you. Ayun. No? So, nasa third jerker din pala to. No, like, yun din talaga siya. No? So, for me, try to do a DIY. No? So, yung kaya mo siyang i-transform into minoxidil. Hindi. Try mo siya yung parang, they transform into parang medicine, like that. Tapos bilang magiging Neil Doraka siya. So, you try to invent like that para hindi ka na rin mawala ng Neil Doraka, no? So, for yun lang naman ang ating reseta, no? For you. So, thank you so much for sending your studies. So, dumako na tayo sa ating next study. The Gemini. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating next story category is a libido ulit, is lasya BL, is lasya kulaba, is lasya medyo komedya. At ang kanyang titulo dito is Live na Live sa Bintana. Live na Live sa Bintana. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, hi Mima Sophie. Pansinin mo na to. Nakailang sign na ako pag na-read mo to, may elbow na si Galanda sa ating... Ano ba? Okay, let's move on. So, let's move on. Kaya talaga gusto niya talaga akong mawala ng no? Ang trabaho. So, let's move on. Ito na nga. Itong kwento na tayo nangyari pa noong year 2022. Year back. I want to share my experience kasi nakakaloka talaga pag naaalala ko siya ngayon. Naalala ko nun habang nakatambay kami ng pinsan ko sa tapat ng baler namin, may nakausap siyang OMS. Libogs na talaga yung ginsan ko na yun, At kinontak niya yung OMS na bet niya. Share din sa akin ng ginsan ko kung paano siya umatake ng libogstra siya. At ang sabi ng pinsan ko kapag nagme-message daw siya ng mga OMS, ang unang banat niya ay, lamig no? Sarap magkape sa bahay. Ganyan daw, Try mo,
Try nga natin. Okay. So, hanap tayo dito. Ito pala daddy daw. So, hanap, lamig no, wala yung misis ko. Tara, okay, sige. Hi! Ay, wala parang hi, okay. Lamig no, sarap magkape sa bahay. Tingnan natin ha, kung magre-reply to. Uy, nag-reply! Ito naman ang bilis naman. Anong kape? Kapatayan pa. Sayip naman. So, let's move on. Ito na. Ma, sabi niya pa dito, fast forward ma. Sabi ng pinsan ko, sumilip daw ako sa bintana ng kusina nila ng mga around 10 p.m. at may surprise daw siya sa akin. Hindi ko naman seryoso ma, kaya umuwi na ako ng Baler and fast forward British accent habang nanonood ako ng Netflix. Nabong ba? So, flex ba? Naalala ko yung sinabi ng pinsan ko, Oli Bogstra. Sakto 10:30 na rin nun ma at bagot ako kaya lumabas ako ng bahay para sumilip sa bintana nila. Ma, ito na nga ang tawis ater. Halajenig. Ma, nakita ko yung pinsan ko na nakadapa at ninilip tulela pag ngiti pilot ng OMS. Siyempre ma, nagreklamo ako. Sabi ko, walang building rapport. Ginamit pa rin yung standard. Standard pa rin talaga. Okay, let's move on. Baka hindi mo lang na-watch. Naumpisahan na. Pwede mo naman i-previews, no? Pwede na i-previews yung pag-ORPA para malaman natin kung talaga nag-building rapport. So, let's move on. Ma-live na yun eh. Magiging bato pa ba? Medyo nanlaki yung mata ko kasi live na live talaga yung eksena ma. Ang laki ng ngiti pilot ng OMS at bigyan na bigay yung jeansan ko sa performance task niya. Makaya pala sila sa kusina dahil nag-sleep pa sila yung lolaret niya sa taas ng baloy nila at kada kaluskos ay tumitigil yung dalawa na para bang stop dance ang laro. Tinapos ko na lang panoorin hanggang ma-achieve ng OMS ang lani niya. Medyo awkward yun may kasi first time ko makakita ng live na yun. Sayang naman kung jumoy. Ang mamali ko sa inyo, te. May ito na nga, fast forward dali ako umalis sa bintana at umuwi. Ay mapuro kagat ako ng lamok at pantal-pantal ang katawan ko. Ayun, matitegi pa talaga, kakawa. Talagang magkakabukit pa talaga. So let's move on. Ito na. After ilang oras tumawag pinsan ko at pinalabas ako ng bahay para ikwento ang masaklap na eksena na di ko pala naabutan. Mabago pala mangyari ang ORPAP galing pala yung OMS sa basketball at dumiretso sa kanila. Pagluhod na ng minsan ko at pagbukas ng OMS ng shorty doon niya, bumungad ng nakakasulasok. Grabe naman ako. Grabe naman. Grabe naman yung nakakasulasok. Okay. Nakakasulasok na amoy stra. Makrosim daw ma. Amoy jotoka yung ngiti pirot. Ayun, Sophie Price. So let's move on. Ito na, at ito na nga ang another twister ma. Mapinaliguan daw niya yung OMS at siya naman mismo ang nagsabon para sure na mabango. Ayun man, naging babysitter at caregiver pang atake niya. 2 beses daw niya sinabon ng buong katawan at pinamumug pa ng mouthwash. Tawang-tawa ko sa pinsan ko ma kasi sobre naman yung extra nervous niya. At makahid daw pinaliguan na may sabit pa din daw ang moist na konti. Pero ngiti pirot daw yun eh, kaya hindi niya sinayang na maging bato yun. Ma-invite na lang kita pag may next live, ha? Talaga nandamay ka pa talaga, eh, no? Walang perfect chess, mga kaigiras, pero in-invite ko na din kayo pag live ulit. Charot. Yun ang masa na masihan ng mga igitas dyan na puro BL lang gusto ng istorya at paniguan sa bye, ma. Basta na ang kilikili ko. Love you. Talagang, sa'yo na yun, te! Sa'yo na yan. Ayoko na yan. Ayoko jamoy. Kasi, diyan naman sila, Labs. Ayun. Yabang po. Kayo na dyan. Ayoko na maka-istorbo dyan. Enjoy ako dito. So, DJ Mad kasi, tama na kasi. Naiingit ka ba? Naiingit ka. Ba't gagawin ko kay DJ Mad? Sobra balat. Akin na. Thank you so much for sending your story. Ano ba DJ Mad? Guys, sorry si DJ Mad kasi kiliti ng kiliti sa akin eh. So, I think, wala. I think ang masasabi ko lang sa inyo ay do it. No? So, thank you so much for sending your story. So,
dumako na tayo sa ating next studio. Do it. So, yeah, let's move on with our next study. Ang ating next study category is GL, is ala siya GB2, is ala siya BFF. Oh, the twister. Baka matinding twister dito, ha? At ang kanyang titulo dito is... Anong titulo? Okay, tinan natin. Wala siyang titulong sinabi, pero let's see. Okay, ang titulo na lang natin dito is BFF Libido GL. Wala kasi titulo, te. So, ano gagawin? Let's read it. Ito na. Hi, Mima Sophie Negators. Call me lesbiana sa pamilya na lang to. So, nagsimula ito near back October 2024. Nasa Ginuman ako dahil galing kaming school noon. At syempre, may hilo-hilo ang keki na to. Nagkayaan kami magkakaibigan na mag-live to lela. Syempre, as a friend lang. And no feelings involved. Syempre, sinong di tatanggi sa ganyan, ma? At isa akong lesbiana. At una kong nilip to lela, ang BFF kong keki. Diyos ko, ma, ang galing niya. Kasi di ko alam na marunong pala siya dahil wala naman siyang nasasabi. At sumunod naman ang isa kong BFF na Merlat at lip to lela puli kami nung keki na BFF ko kasi magaling talaga siya, mi. Pinigil na kami ng iba naming kasama ng mga OMS dahil baka saan pa mapunta. Eto na nga, so balik kami sa chikahan at may kausap yung keki ko na BFF na OMS. Gulat ako kasi BFF ko siya dati at yung kausap niya at isa siyang Merlat na nahanap din ay ni Pailarot. Kaso ginose niya kaming mga circle niya dahil nagsiselos daw ang GF niya nung time na yon. Kaya naman nung nakita kong kachat niya, ay agad ako namang sinabi na miss ko na siya. Ganto, ganyan. At tinagtagal, nag-first move sa akin ito si BFF ko. Buong akala ko, ay kaya siya bumalik para ayusin ang friendship namin. Kaya naman, ay clingy ako at caring nung nakasama ko na siya muli. Pero di nagtagal na nagkagusto siya sa akin at inamin niya yon. So medyo ang dami nangyayari, no? Okay, medyo luman. May BFF sila. Yung keki, nakadip-to-lelap niya yung letter sender natin. Yung BFF niya na keki na yon, may kausap na dati nilang circle of friends na dating inaaurahan nung ating letter sender. Yan. Guys, oh my gosh! Nakuha din natin, guys. So let's move on, guys. Ma. Sa top! Ma. Sure. I close my eyes. So let's move on. Ito na nga. Ma. Di ko alam ang gagawin mo eh. Dahil nakikita kong BFF lang talaga kami. Pero ito na nga maang to. Where's other? DJ Maid? Sabi ko sa kanya, Ge, tayo natin baka mag-work. Why not, di ba? Umokay siya, ma. Super green flag. Pero isang araw November na ata nito tapos sabi niya punta kami sa bahay namin dahil walang ibang trip niya lang. At malapit lang yung bahay nila sa amin kaya as in walking distance lang kaya go lang ako. So excited diba chikahan kami ganito ganyan hanggang sa nakaramdam na kami ng herbal ganon at naging asaran yung chikahan namin. Yung asaran na kiss kita dyan eh. O sige gawa. Na-imagine ko yun. Maraming ganyan moment. So let's move on. Ito na. Parang ganun ma dahil sa kagaganyan agad niya akong nilip to lela. Dahil sinabihan ko siya nung mahina ka pala eh. Mabilang sobrang wet na talaga ang Pailarot ko noon. Matagal na rin na wala akong dilega at talagang lip to the max kami na para bang wala ng bukas. Sakto walang tao sa amin at dahan-dahan bumaba ang kamaystra niya sa mochi ko at hinimastra niya ito. Pero nakasuot pa ako ng shorty ro at talagang na-ansharet ako ma kasi bakit niya pinasok? Saan tinulak mo te? So let's move on ito na. Agad kong sinabasa at binalik ang kamay sa niya doon, pero tumigil siya at nilaro ako na para bang sinasabik-sabik niya ako ganon. Parang pahapyaw. Parang, Parang kinis, no? So let's move on. Ma, ito na nga. Agad kong ginubad sila at binalik ang kamay sa niya doon. Pero tumigil siya at pinalay time ako na para bang sinasabik niyang ganun nga ma. Dilip-tulelap niya ako muna at bigla akong nagulat. Ginosok niya na bigla ang kanyang daliri red at talagang sumigaw ako ma. Wow! Ganun ma. Ma,
Ang aggressive at ang bukit na maburapi ka, hindi ko ito kinaya at pinatigil ko siya agad. Laking gulat ko na ang kamay sa niya ay puno ng dugostra. Talagang nagpanik ako at sabi ko maliligo na lang ako kasi feel ko sobrang lagkit nun ma. At habang naliligostra ako ay nasa NER pa rin siya. Pagkatapos hindi ko alam bigla akong nailang kasi parang ang bilis na lahat ng pangyayari at sinabi ko sa kanya na itigilan namin kasi feeling ko talaga hanggang kaibigan lang. At di ko pa kaya mag-commit sa pamilya ko dahil galing akong breakup at talagang hinahanap-hanap pa rin nila ang ex ko. So fast forward ngayon, April na at magkaibigan pa rin kami. O magkaibigan pa nga ba? Napili pa. Pamanday ko sa inyo. Problema nyo yan. Wala ako dyan, ha? Ano yung tao dito, eh. So, so let's move on. Hindi ko alam bakit kinondate niya pa rin ako na para bang wala lahat na nangyari pagkatapos sa amin, ma. May mga nakausap ako ulit at alam niya, yon isang OMS at Merlat yon. Pero hindi rin nag-work dahil yung isa ay BFF ko tapos yung isa naman taga malayo. Nung Marsyata ay naglito-lelap na naman kami pero sa bahay nila at tinry namin i-work uli pero di talaga kaya ma. Hindi pa rin talaga ako handa o sadyang ayoko sa kanya at hindi ko siya type. So yeah, natatakot ako na in the future ay mag-lip-to-lelap na naman kami at ayoko umasa siya sa akin dahil awang-awa ko sa kanya at nakikita ko hanggang ngayon ay gusto niya pa din ako. Habang sinusulat ko to, ikachat ko siya ngayon. Yun lang ma, pero hindi ko siya gusto, okay? Gusto ko bagong Merlat naman. Babush! SK. So, parang, ano lang, for the nilurot lang, no? For the lip to lela. Paprint ka ng bungangan siya. Ewan ko sa inyo, ano ba kasi? Kung ayaw mo, kawawa naman siya, baka naman umasa-asa siya or ewan ko, ba't di kayo nag-workout, no? So, I think, di kayo makapag-workout sa love life nyo or sa relationship era nyo, dahil wala kayong iniinom na whey. Ayun, gymnastic. Ayun, gym rap. Hindi siguro, hindi nyo lang talaga I don't know, medyo malabo. Nasa sa inyo naman yun kung how you handle that, kung how nyo i-pursue. Ayaw nyo i-pursue. So, manahimik na kayo sa kanya-kanyang buhay nyo, no? So, DJ Mod, i-move mo na nga. Nadamay pa dito, eh, no? Woo! Ayun, thank you. So, yeah, let's move on with our next story. At ating category is Estrata is a lush libido is a lush, ano to? Kulaba. At ang kanyang titulo dito is a Moon River. So, anong gagawin? Let's read it! Ang sabi niya dito, hello Mima Sophie, aka Daryl Willer, and to my colleague hitters. This story happened last year lang, mga 4 or 5 months after ako mga nakstra. Maglat yung ating letter sender, no? Dahil na CS ako, CS, customer service, pinagbawalan muna kami na magyarurot ng bursawa ko for 2 months. Sa mga araw na yon, puro orpap lang ang nagaganap. Talaga kinilig pa eh. Kaya nang nalagpasan namin yung 2 months na yun, over naman kami sa nyarurot na. Kaso lang gabi lang kami nakapag-nyarurot ng payapa. Kasama namin sa bahay ang mamiret ng bursawa ko na over sa bantay sa amin. Noong una, understandable naman yung pagkaklingi niya sa bunaks niya. Nagbibigyan ko naman kahit gusto niya na sila palagi ng bursawa ko ang magkasama buong araw hanggang sa mabuntes at mga nakako. Over talaga siya sa utos tapos nagagalit pa tuwing lalabas kami, mas madalas naman yung gala namin nakasama siya. At dahil naawa ko sa bursawa ko, tinutulungan ko siya sa mga inuutos sa kanya. Paano ba naman ang lakas mang guilt trip ng mamiret niya? Nalulungkot ako dahil nakikita ko kung paano ito nakaka-apekto sa mental health ng bursawa ko. Actually pati ako nai-stress lalo na sa nakagawian na dapat na laging nakabukas ang pinto ng kwartoret namin. Nagagalit kasi yung mamiret niya pag nagsasara kami ng pinto. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi kami nung kapag nyarurot ng payapa or kahit candle-candle lang, ay naiilang kami dahil pag daytime or pagising ang mamiret niya, daan talaga siya ng daan sa tapat ng kwartoret at pirmi ay nakatingin siya. So magborsawa na ba kayo nito? Di pa, Joy! Ano ba yun? Istoro po naman yung mamiret So let's move on. Ito na.
may mga times na natsatsyempohan niya kaming intimate. Like nakahawak at dumidederet na bursawa ko sa aking mochi. Minsan naman nakatapat na ako sa matigas na niti pirate ay bigla na lang siyang dagaan at bilang titingin ma. So, kunwari ganito, demo nga natin. Umangpak ba yun? Hi! Store mo naman yung te! So, let's move on ito na. Na para bang gusto niyo mambagan siya ma. At dahil dyan, naghihintay na lang kami ng time na umalis sa bayo, kaya naman ay patulog na siya, which is night time. Saka na kami makapaglaro at busy mode talaga worth it ang paghihintay. At dahil may baby na nga kami, chinetsyempohan din namin natulog ang bornax namin. So yun na nga one night, nung makatulog na si baby, inumpisa na namin ang chantric nirurot namin. Yung umpisa sa mga liptolala, haplos-haplos, and then sa pagkain sa niya pailarot, pinag-nyonyorgasan niya talaga muna ako ma, before his turn naman maitiri. So, yun na nga, mahabang na-orpap ko yung Hungarian sausage. Napansin ko na may gumagalaw-galaw ng konti si baby. Dahil na siguro sa mga to the moon and back na di namin mapigilan. Pero mahina lang naman, ma. Siguro nararamdaman niya lang na medyo nagbabounce-bounce yung kutsyon namin. So, sabi siguro, baby, unga. Sila pagdalong ko si Coyote. So, let's move on ito na. Ma, kasi naman, ang laki kasi ng niti pirate ng bursa ko. Kaya siguro may effect sa kotse ng movement ko sa pag-orpap. Ayun, dribble. Para na din ako nag-workout ang mouth, throat, and neck exercise. Mga kaganuan. Kaya siguro hindi nawawala yung pagkaumbok ng collarbone ko. Kahit nagkalaman ako nung nanganak. Ah, talaga ba? Ay, may chance pala yun. Okay. Totoo ba? So, let's move on. Ito na nga, ma. Going back to the study, after my stimulate, ang niti pirate ng bursawa ko ay ginosok niya na ito sa niya pirate ko. At sinimulan na nga namin ang missionary ma. Dahil sa gigil namin na kapag nilulot ng payapa, ay gusto namin iba't ibang musician by Ariana Grande. 24-25, ay 34-35, no. After ng missionary, nag-switch in my position for you nga ako at nag-cowgirl. Kaso ma, hanggang sa pag-beast mode namin sa neuro, biglang nagising si baby at umiyak. Siya naman ang na-beast mode tuloy ma. Dahil ko kinaga si baby kahit jubad strapakes. Dahil, alam mo na, buti na lang may kumalma nga sa pagheli ko. Ayoko naman ma-FB10 ng pinakamamahal kong bursawa, kaya ito na ang twist. Hater, Jayman! Balkal. Ma, pumesto kami sa tapat ng bulamin. At tinuloy pa rin namin ang nyarurot. Kahit karga ko, at iniheli ko si baby. Ma, this time, ang position ay doggy red. Maliit pa si baby, kaya kinaya ko naman ang multitasking. Habang nag-hum ako ng kantang Moon River, para makatulog ulit si baby ay hindi ko mapigilang mapaungol dahil sa Hungarian sausage mo Diyosok sa Japay-larot ko at kaya naging Moon River tuloy ang version ko ma. Very helpful din ang bayosa ng bursawa ko. Di naman nahalata ni baby. Akala niya normal na heli lang kaya nakaslipasil ulit siya. Maya-maya in-achieve na yung pinakamamahal kong bursawa. Ang lani niya, magaling siya mag-withdrawal. Makaya nabigyan pa ako ng ilang seconds yung musician na nakalahod sa naman para ma-shoot sa bibextra ko. Ang creamy white niya. Ang dami ma dahil delayed ang gratification, mas malakas ang orgasm. At least ma, hindi natin masasabi na laninya na magiging photo ba mo? Ayun naman tama na kayo yung kilikili ko. Walang purpose ma, hindi ko na makapag-picture kasi hawak ko nga si baby nag-nurot kami, diba? So yeah, love you Mima Sophie, aka Zara Willard. Please by Sabrina Carpenter pa rin naman nito sa inyo at by satellite ma. Very therapeutic kasi ng dagong time. Kaya gumagawa ko ng daily chores ko or pag malungkot ako at pagod, nakakabawa siya ng stress. Love you. Ayun, no? So, talagang may props pa kayong baby talaga, Nietzsche. So, anyway, kaya kapag mag-root kayo, ilit na lang si baby. Sa kuda na lang yan. Ano ba? Anyway, thank you so much for sending yours din mga I love you ko. Ayan, thank you so much. That's all. Thank you so much. Please don't forget to support me on my Notify, my YT, satellite, and everything nice. At ito na, 69 episode na tayo, te. Yan ang gusto nyo puro libido. Di yan. Di mali mo, mag-extend ng 70, no? Sa kalbo. So,
So, thank you so much for studying yesterday. So, yeah, that's all. Tama na kayo, my God, yung kilikili ko. Oh, bye!